Maaga pa lang ay gising na si Lina. Sanay na ang katawan niya sa tunog ng lumang alarm clock na halos kasabay ng tilaok ng mga manok sa kanilang barangay. Tahimik pa ang paligid, malamig ang hangin, at ang ilaw sa kusina ay mahina, ngunit sapat para makita niya ang kalderong may kaunting lugaw na iniwan niya kagabi. Tahimik siyang gumalaw, maingat na huwag magingay, dahil sa kabilang kwarto ay naroroon ang kanyang ina na mahimbing na natutulog o pilit na nagpapahinga dahil sa mahinang katawan. Matagal nang may sakit ang kanyang ina at si Lina na ang tumayong haligi ng kanilang maliit na tahanan. Wala na ang ama, matagal nang iniwan ang responsibilidad, kaya bata pa lang siya ay natuto na siyang umasa sa sarili. Pagkatapos maghanda ng simpleng almusal, dahan-dahan niyang ginising ang kanyang ina, tinulungan itong umupo at kumain. May ngiti sa labi ni Lina habang inaabot ang mangkok, kahit bakas sa mata niya ang pagod. Hindi siya nagrereklamo. Para sa kanya, sapat nang makita ang kanyang ina na kahit papaano ay may lakas pang ngumiti pabalik. Matapos masigurong maayos ang lagay nito, saka siya nagbihis ng kanyang uniforme. Malinis, plansado, walang bahid ng arte. Isang simpleng blusa at slacks, may ID na nakasabit sa leeg. Bago umalis, tumigil siya sandali sa pintuan, huminga ng malalim at muling ipinaalala sa sarili ang dahilan kung bakit kailangan niyang maging matatag araw-araw. Ang biyahe papunta sa mall ay paulit-ulit na. Kabisado na niya ang bawat liko ng jeep, ang bawat pasaherong sumasakay at bumababa. Tahimik lang siya sa isang sulok, hawak ang kanyang bag, nakatingin sa bintana habang dumadaan ang mga karaniwang tanawin ng lungsod. Para sa iba, ito'y ordinaryong umaga. Para kay Lina, isa na naman itong araw ng pakikipaglaban sa buhay. Pagdating sa mall, isa siya sa mga unang empleyadong pumapasok. Binabati niya ang guard sa pinto, ang mga janitor, ang kapwa niya staff. Kilala siya bilang magalang at maaasahan. Kapag may bagong empleyado, siya ang unang nagtuturo. Kapag may customer na galit o mainit ang ulo, siya ang unang humaharap para pakalmahin ang sitwasyon. Sa loob ng mall, maayos niyang ginampanan ang kanyang tungkulin. Inaasikaso ang mga katanungan ng customer, inaayos ang mga reklamo, nakikinig kahit paulit-ulit ang tanong. Hindi siya nagmamadali, hindi rin siya mainipin. May kakaiba sa kanyang kilos na kahit simple ang pananamit, may dignidad sa paraan ng kanyang pagsasalita at paggalaw. May mga sandaling napapansin iyon ng ilan, ngunit agad ding binabaliwala dahil sa paningin ng marami, isa lamang siyang karaniwang empleyada. Sa oras ng break, hindi siya sumasama sa mga tsismisan. Mas pinipili niyang umupo sa isang tahimik na sulok, kumain ng baong lutong bahay, at minsan ay tumawag sa kanyang ina para kumustahin ito. May mga katrabaho siyang nagtatanong kung bakit tila wala siyang ambisyon na umangat sa posisyon, kung bakit kontento siya sa simpleng trabaho. Humingiti lang siya at sinasagot na sapat na muna ito sa ngayon. Hindi niya sinasabi ang buong dahilan. Hindi niya ikinukwento ang mga bagay na mas mabigat pa sa iniisip ng iba. Para kay Lina, ang katahimikan ay isang uri ng lakas. Hindi niya kailangang ipaliwanag ang sarili niya sa kahit kanino. Ang mahalaga, marangal ang kanyang ginagawa at wala siyang inaapakang tao. Sa hapon matapos ang mahabang oras ng pagtayo at pagngiti, ramdam na niya ang pagod. Ngunit kahit ganoon, nananatili ang ayos ng kanyang tindig. May mga customer na nagpapasalamat sa kanya dahil sa maayos na serbisyo. May ilan ding hindi niya napasaya, ngunit tinatanggap niya iyon bilang bahagi ng trabaho. Sa bawat salamat na naririnig niya, kahit simpleng salita lang, parang nababawasan ang bigat na dala niya sa dibdib. Para sa kanya, ang pagiging empleyada ay hindi kababaan. Isa itong marangal na paraan ng paghahanap buhay. Pagsapit ng uwian, muli siyang sumakay ng jeep pauwi. Bit-bit ang pagod, pero dala rin ang katahimikan ng loob. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ng kanyang ina.
Mahina ngunit pilit na masigla. Inihanda niya ang hapunan. Nagkwentuhan sila tungkol sa simpleng nangyari sa araw. Hindi binanggit ni Lina ang anumang pagod o lungkot. Sa halip, puro magagaan na bagay ang ikinuwento niya. Bago matulog, umupo siya saglit sa gilid ng kama. Nakatingin sa kisame, tahimik na nag-iisip. May mga pangarap siyang hindi pa natutupad. May mga dahilan siyang hindi pa sinasabi. At may katauhan siyang piniling itago sa likod ng simpleng buhaw na ito. Sa gabing iyon, mahimbing na natulog si Lina. Hindi niya alam na ang tahimik niyang mundo ay malapit ng magbago. Hindi niya alam na sa mga susunod na araw, ang kanyang katahimikan, dignidad at pagpipigil ay masusubok. At higit sa lahat, hindi niya alam na ang pagiging simple niya ay siyang magiging dahilan kung bakit maraming mata ang mamumulat sa tunay na halaga ng isang tao. Kinabukasan, mas maaga kaysa dati ang dating ng mga mamahaling sasakyan sa harap ng mall. Napansin agad iyon ng mga gwardiya at ilang empleyado dahil bihira ang ganitong eksena sa ordinaryong araw ng trabaho. Huminto ang isang itim na SUV sa mismong drop-off area. Makintab ang pintura, mabagal ang pagbukas ng pinto, at tila sinadya ang bawat galaw na makita ng mga taong nasa paligid. Bumaba ang isang binatang lalaki, matangkad, maayos ang suot at bakas sa mukha ang kumpiyansang sanay siyang sinusunod. Hindi pa man siya tuluyang nakakatapak sa sahig ng mall, ramdam na agad ang presensya niya. Parang otomatikong umuurong ang espasyo para bigyan siya ng daan. Kasunod niyang bumaba ang isang babae, mas bongga ang bihis, mas kapansin-pansin ang ayos. Nakataas ang baba, mabagal ang lakad, at tila sinusukat ng tingin ang bawat tao sa paligid. May hawak siyang mamahaling bag, naka-high heels kahit umaga pa lang, at ang ekspresyon ng mukha niya ay halatang may halong pagkayamot, na para bang hindi sapat ang lugar na kinaroroonan niya. Ang ilan sa mga empleyado ay napatingin, hindi dahil sa inggit, kundi dahil sa kakaibang aura ng mga bagong dating. May bumubulong-bulong na agad, nagtatanong kung sino ang mga ito. Sa loob ng mall, mabilis kumalat ang balita. Anak daw ng isang senador ang lalaki. May mga empleyadong napaangat ang kilay. May mga napaayos ng postura at may ilan ding biglang kinabahan. Ang pangalan ng ama niya ay sapat na para magbigay ng bigat sa bawat hakbang niya. Si Marco ang pangalan ng binata, isang pangalang kilala sa mga social events at eksklusibong lugar. Bata pa lang siya, sanay na siyang pinagsisilbihan. Sanay na siyang hindi pinapaliwanagan. Sanay na siyang may kapangyarihan kahit wala pang pinatutunayan. Sa tabi niya ay ang kanyang girlfriend, isang babaeng lumaki sa mundo ng luho at papuri. Sanay na tinipingala, sanay na hindi pinupuna. Habang naglalakad sila sa loob ng mall, hindi nila mapigilang magbigay ng komento sa mga nakikita nila. May tindahang hindi pasok sa panlasa nila. May empleyadong sa tingin nila ay masyadong mabagal kumilos. At may mga taong hindi nila pinapansin na para bang bahagi lang ng dekorasyon. Ang mga mata ng girlfriend ni Marco ay paikot-ikot. Naghahanap ng mali, naghahanap ng bagay na mapupuna. Si Marco naman ay may ngiting bahagyang nakataas ang sulok ng labi. Isang ngiting may halong panlalait at pagkabagot. Sa kabilang dulo ng mall, abala si Lina sa kanyang trabaho. Hindi pa niya alam ang tungkol sa pagdating ng anak ng senador. Katulad ng nakagawian, maayos niyang inaasikaso ang mga customer, nagbibigay ng malinaw na paliwanag at sinisigurong maayos ang bawat reklamo. May ilang empleyado ang napapatingin sa kanya, tila may gustong sabihin, ngunit walang lumalapit. May kaba sa hangin, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam na may mangyayaring kakaiba sa araw na iyon. Nang magtama ang landas nila sa isang pasilyo ng mall, napatingin si Lina saglit sa magkasintahan.
hindi dahil sa paghanga, kundi dahil bahagi ng trabaho niyang maging alerto sa mga customer. Magalang ang kanyang tingin, walang pagtatangi, walang paghusga. Sa kabilang banda, saglit na tiningnan siya ng girlfriend ni Marco mula ulo hanggang paa. Mabilis ngunit matalim, na para bang agad siyang naipasok sa isang kahon ng mga taong hindi mahalaga. Hindi nagsalita ang babae, pero sapat na ang tingin para iparamdam ang distansya. Naglakad pa sila, pumasok sa isang mamahaling tindahan, at doon nagsimulang lumabas ang tunay na ugali ng dalawa. May mga tanong na ibinato sa staff na halatang may halong panunubok. May tono ng boses na hindi humihingi ng tulong kundi nag-uutos. Ang ilang empleyado ay pilit na ngumiti, pilit na maging mahinahon kahit ramdam ang pangmamaliit. Sa likod ng mga counter, may mga matang nagtatagpo, nagkakaintindihan sa tahimik na paraan. Alam nilang kailangan nilang mag-ingat. Lumabas sila ng tindahan na hindi kontento. May reklamo sa serbisyo, may puna sa ayos ng lugar. Sa bawat hakbang, mas tumitibay ang pakiramdam na dala nila ang kapangyarihang kayang yumanig ng katahimikan. Hindi pa nila alam kung kanino sila matatapat at hindi rin nila iniisip na may hangganan ang impluwensyang kinagisnan nila. Samantala, si Lina ay nanatiling kalmado. Walang ideya na ang araw na ito ang magsisilbing simula ng isang serye ng pangyayaring susubok sa kanyang katahimikan at dignidad. Sa kanyang isipan, isa lamang itong karaniwang araw ng trabaho. Ngunit sa likod ng mga ngiting pilit at mga matang mapanuri, unti-unti nang binubuo ang eksenang magtatagpo ang dalawang magkaibang mundo. At kapag nangyari iyon, walang makakapigil sa paglabas ng tunay na ugali ng bawat isa. Bandang tanghali, mas dumami ang tao sa loob ng mall. May mga pamilyang namamasyal. May mga empleyadong nagmamadaling kumain sa oras ng break at may mga customer na mainit na ang ulo dahil sa pila at ingay. Isa ito sa mga oras na pinaka-inaabangan at pinaka-iniiwasan ng mga staff. Dahil dito kadalasang lumalabas ang irritable at demanding na mga tao. Si Lina ay nakapwesto malapit sa isang store kung saan madalas nagkakaroon ng concern sa bayaran at sukli. Tahimik lang siya, nakamasid, handang tumulong kung may kakailanganin. Pumasok si Marco at ang girlfriend niya sa tindahan, may bit-bit na ilang mamahaling items. Halata sa kilos nila na sanay silang hindi na-check ng presyo, basta kuha lang ng kuha. Pagdating sa counter, mabilis ang galaw ng cashier, maayos ang pag-scan ng mga items, at malinaw ang pagbibigay ng total amount. Nag-abot si Marco ng malaking halaga, walang tingin-tingin, abala sa cellphone. Tinanggap ng cashier ang bayad at ibinigay ang sukli, maayos na nakaayos sa tray. Ilang segundo lang ang lumipas nang biglang sumimangot ang girlfriend ni Marco. Tiningnan niya ang sukli, muling tiningnan ang resibo, at saka biglang nagsalita sa tonong may halong inis. Kulang yata ito. Tumigil ang cashier, nagulat at agad na sinuri ang resibo. Ipinapaliwanag niya ng mahinahon na tama ang computation, sabay turo sa breakdown ng bayad. Ngunit hindi nakinig ang babae. Mas lalo pang tumalim ang kanyang boses, sinasabing hindi sila nagkakamali at siguradong may mali ang cashier. Napansin ni Lina ang tensyon. Bilang bahagi ng kanyang trabaho, mabilis siyang lumapit, dala ang propesyonal na ngiti at kalmadong tindig. Humingi siya ng paumanhin sa abala at mahinahong nagtanong kung ano ang problema. Ipinaliwanag ng cashier ang sitwasyon habang ang girlfriend ni Marco ay nakapamaywang, halatang hindi kontento. Si Marco naman ay tumigil sa kakatingin sa cellphone at tumingin kay Lina. May halong pagtataka at pagkabagot. Maingat na kinuha ni Lina ang resibo at sinuri ito. Mabagal at malinaw ang bawat galaw niya, sinisigurong walang pagkakamali. Ipinaliwanag niya ng mahinahon ang computation.
kung magkano ang binayad at kung bakit ganon ang sukli. Walang himig ng pangmamaliit, walang pagdidiin, puro paliwanag lang. Ngunit sa halip na kumalma, lalong nainis ang girlfriend ni Marco. Para sa kanya, ang paliwanag ay parang pag-aaksaya ng oras. Sumabat si Marco, sinabing wala silang panahon sa ganitong usapan. Ang tono niya ay malamig, diretso at may halong pagmamataas. Sinabi niyang sanay sila sa ganitong mga tindahan at alam nila kung kailan may mali. Hindi siya sumigaw pero sapat ang bigat ng boses niya para iparamdam na ayaw niyang kontrahin. Tumahimik ang ilang customer sa paligid, napatingin, ramdam ang biglang bigat ng hangin. Hindi natinag si Lina. Sa halip, mahinahon niyang inulit ang paliwanag, sabay alok na kung nais nila, maaari niyang ipatawag ang supervisor para masiguro ang proseso. Hindi ito nagustuhan ng girlfriend ni Marco. Sa kanyang isip, insulto ang alukin pa sila ng paliwanag, lalo na mula sa isang empleyadang sa pingin niya ay mas mababa ang estado. Umismid ang babae at nagsalita ng may halong panunuya, sinabing sana ay mas marunong ang humahawak ng ganitong transaksyon. May ilang nakarinig sa sinabi at may ilang napayuko. Ang cashier ay halatang kinakabahan, nanginginig ang kamay habang hawak ang resibo. Si Lina ay tumingin saglit sa cashier, isang tahimik na senyas na huwag mag-alala. Bumalik siya kay Marco at sa girlfriend ni Paul, patuloy na mahinahon, patuloy na propesyonal. Sinabi niyang naiintindihan niya ang kanilang pagkadismaya at gagawin niya ang lahat para masigurong tama ang proseso. Ngunit sa puntong iyon, malinaw na hindi na sukli ang issue. Ito ay usapin ng yabang at kapangyarihan. Nararamdaman ni Marco na may humahamon sa kanya, kahit hindi iyon ang intensyon ni Lina. Para sa kanya, ang simpleng paliwanag ay tila pagtatanong sa kanyang kredibilidad. Ang girlfriend niya naman ay lalo pang umiinit, ramdam ang tingin ng mga tao sa paligid. May ilang segundo ng katahimikan, sapat para marinig ang bulungan ng mga customer. Sa gitna ng eksenang iyon, nanatiling tuwid ang tindig ni Lina. Walang bakas ng galit sa mukha, tanging konsentrasyon at pagpipigil. Hindi niya alam na ang maliit na insidenteng ito ang magsisilbing mitsa ng mas malaking pangyayari. Sa isip niya, isa lamang itong simpleng problema sa trabaho na kailangan ayusin. Sa isip ng magkasintahan, isa itong pagkakataon para ipakita kung sino sila. At sa sandaling iyon, nagsimulang gumuhit ang linya sa pagitan ng pagiging mahinahon at ng tahasang pangmamaliit. Isang linya na ilang sandali na lamang ay tuluyang tatawirin. Sa loob ng tindahan, unti-unting nag-iba ang timpla ng hangin. Ang dating simpleng usapan tungkol sa sukli ay tuluyan nang napalitan ng tensyon. Ramdam ng mga taong nasa paligid na may mali na sa nangyayari. Ang mga buluman ay mas naging malinaw. May mga napahinto sa paglalakad. May mga nagkunwaring tumitingin ng paninda pero nakatutok na ang atensyon sa eksena. Sa gitna ng lahat, si Lina ay nananatiling nakatayo ng tuwid. Hawak pa rin ang resibo. Pilit na pinananatili ang kalmadong anyo. Biglang tumaas ang boses ng girlfriend ni Marco. Hindi na ito yung inis na may kontrol, kundi galit na gustong iparinig sa lahat. Sinabi niyang nakakapagod makipag-usap sa mga taong hindi raw marunong umintindi. Sabay tingin kay Lina mula ulo hanggang paa. May halong panlalait ang kanyang mga salita na parabang ang simpleng uniforme ni Lina ay sapat na dahilan para maliitin siya. Tumahimik ang cashier, halos hindi na makatingin, ramdam ang bigat ng sitwasyon. Sumunod na nagsalita si Marco, mas malakas ang boses niya kaysa kanina. Mas malinaw, mas diretso. Sinabi niyang sayang ang oras nila sa pakikipagtalo sa isang simpleng empleyada. At kung marunong lang daw sana ito sa trabaho, hindi nahahaba pa ang usapan. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig niya ay parang patalim na walang pakialam kung sino ang masasaktan. May ilang customer ang napailing, may ilan ding napakunot ang noo, pero walang naglakas loob na magsalita. Naramdaman ni Lina ang bigat sa dibdib.
Hindi dahil sa sinabi ni Marco, kundi dahil sa paraan kung paano siyang hinusgahan sa harap ng maraming tao. Gayunman, hindi siyang umiyak, hindi rin siya nagtaas ng boses. Sa halip, huminga siya ng malalim at muling nagsalita sa mahinahong tono. Ipinaliwanag na ginagawa lang niya ang kanyang trabaho at wala siyang intensyong mag-abala. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, pinutol siya ng girlfriend ni Marco. Sa pagkakataong yun, tuluyan nang naging lantad ang pangmamahiya. Sinabi ng babae na halata raw na wala pang nararating si Lina sa buhay, kaya gano'n na lang daw ang kapit nito sa trabaho. Tumawa siya ng bahagya. Isang tawang may halong panunuya at sinabing may mga taong hanggang dito na lang talaga. Ang mga salitang iyon ay tumama hindi lang kay Lina, kundi pati sa ibang empleyadong nakarinig. Para bang hindi lang si Lina ang pinupuntirya, kundi ang lahat ng taong namumuhay ng simple. Lalong lumakas ang bulungan sa paligid. May ilang naglabas na ng cellphone, tahimik na nagre-record. Marahil dahil nararamdaman nilang may mali at may hangganan ang kapangyarihan. Ang ilan ay napatingin kay Lina, hinihintay kung sasagot siya, kung lalaban siya. Ngunit nanatiling tahimik ang kanyang mga labi. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig, hindi sa galit kundi sa pagpipigil. Pinili niyang ibaba ang tingin saglit, hindi bilang pagsuko, kundi bilang paraan para manatiling kalmado. Sinamantala ni Marco ang katahimikang iyon. Sinabi niyang kung may reklamo pa sila, dadalhin na lang daw nila ito sa mas mataas dahil wala raw silbi ang makipag-usap sa isang taong tulad niya. Ang huling mga salita niya ay binigkas ng may diin, sapat para marinig ng lahat. Sa sandaling iyon, parang huminto ang oras. Ang buong eksena ay nakatuon kay Lina, isang babaeng nakatayo sa gitna ng mall, hinuhusgahan hindi dahil sa pagkakamali, kundi dahil sa kanyang estado sa buhay. May ilang segundo ng katahimikan bago muling nagsalita si Lina. Mahina ang boses niya, pero malinaw. Humingi siya ng paumanhin kung nagdulot man siya ng abala at sinabi niyang tatawag na lang siya ng supervisor para matapos ang usapan. Walang sumbat sa kanyang tono, walang galit. Sa halip, may dignidad at pagpipigil. Pagkatapos ay marahan siyang tumalikod, senyas sa cashier na sandali muna itong huminto at naglakad palayo. Habang naglalakad si Lina, nararamdaman niya ang mga matang nakasunod sa kanya. May mga matang puno ng awa, may mga matang puno ng galit para sa kanya at may mga matang puno ng hiya para sa magkasintahan. Ngunit hindi siya tumingin pabalik. Hindi niya kailangan. Ang bawat hakbang niya ay mabigat, pero matatag. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa susunod, pero alam niyang hindi siya nagkamali. Sa likod niya, nanatiling nakatayo si Marco at ang girlfriend niya. Tila kontento sa kanilang ginawa. Para sa kanila, isa lamang itong karaniwang eksena ng paggamit ng kapangyarihan. Ngunit hindi nila alam na ang sandaling iyon, ang pampublikong pamahiya na ginawa nila, ay magsisilbing simula ng isang pagbabagong hindi nila inaasahan. At sa gitna ng ingay ng mall, unti-unting nabuo ang isang katahimikan na mas mabigat kaysa anumang sigawan. Isang katahimikang magdadala ng mga tanong, mga mata, at kalaunan ng katotohanan. Pagkalayo ni Lina mula sa tindahan, hindi agad humupa ang ingay sa likod niya. May mga taong nagbulungan, may mga napailing, at may mga tahimik na nagpatuloy sa pagre-record gamit ang kanilang cellphone. Ang ilan ay hindi na itinago ang disgusto sa nakita nilang pagtrato, habang ang iba naman ay nagkunwaring walang nakita, marahil dahil sa takot o dahil ayaw na lang madamay. Sa gitna ng lahat, si Lina ay patuloy na naglakad, diretso ang tingin, mabagal ngunit matatag ang bawat hakbang na para bang sinisiguro niyang hindi siya matitinag ng mga salitang binitawan sa kanya. Pagdating niya sa isang mas tahimik na bahagi ng mall, huminto siya sandali. Hindi siya umiyak,
Hindi rin siya humawak sa dibdib o umupo para magpahinga. Huminga lang siya ng malalim, yasang mahaba at kontroladong paghinga na parang pinapakalma ang sarili. Sa loob-loob niya, malinaw ang isang desisyon. Hindi siya lalaban sa paraang inaasahan ng iba. Hindi siya sasagot ng galit. Hindi siya magtataas ng boses at higit sa lahat, hindi siya bababa sa antas ng pangmamaliit na ginawa sa kanya. Para kay Lina, ang tunay na laban ay ang manatiling buo ang dignidad kahit nasa gitna ng kahihiyan. Habang siya ay nakatayo roon, dumaan ang mall supervisor. Kita sa mukha nito ang kaba. Lumapit ito kay Lina, bahagyang yumuko ang ulo at tinanong kung ayos lang ba siya. Sa tono nito, halatang alam na nito ang nangyari. Hindi na kinailangan pang ipaliwanag. Tumango si Lina at sinabing maayos lang siya. Wala siyang idinagdag, walang reklamo, walang hiling. Nagtanong ang supervisor kung kailangan bang kausapin ang mga customer o gumawa ng report. Saglit na tumingin si Lina sa direksyon ng tindahan, saka marahang umiling. Sinabi niyang hindi na kailangan, natapos na ang usapan. Ang supervisor ay nagatubili. May gusto itong sabihin, may gustong gawin, ngunit malinaw sa kilos nito ang takot. Takot sa pangalan, takot sa impluensya, takot sa posibleng gulo na maaaring idulot ng pakikilam. Sa huli, nagpasalamat na lang ito kay Lina at sinabing babantayan na lang nila ang sitwasyon. Nang umalis ang supervisor, naiwan si Lina sa katahimikan. Isang katahimikan na hindi niya kailanmang itinuring na kahinaan. Sa kabilang banda ng mall, patuloy ang eksena sa tindahan. Ang cashier ay tahimik na nag-aayos ng counter. Nanginginig pa rin ang kamay. Ang ilang customer ay lumapit dito, marahang nagsabi na hindi nito kasalanan ang nangyari. May isang matandang babae ang nagkomento na mali ang ginawa ng magkasintahan, sapat para marinig ng ilan. Ngunit nanatiling tikom ang bibig ng karamihan. Ang cellphone ng isang binatilyo ay patuloy na nakatutok sa magkasintahan. Hindi halata, pero sapat para makuha ang mga huling sandali ng kanilang pag-alis. Si Marco at ang girlfriend niya ay umalis ng tindahan na tila walang pakialam. May bahid ng iritasyon sa kanilang mga muka, hindi dahil sa sukli, kundi dahil sa tingin nilang naaksaya ang oras nila. Naglalakad sila sa pasilyo, may ilang matang tumitig sa kanila, hindi na may paghanga kundi may tanong. Ang girlfriend ni Marco ay nagsimulang magreklamo, sinasabing nakakainis ang lugar at ang mga tao, habang si Marco ay tahimik, bahagyang nakakunot ang noo. Hindi pa malinaw sa kanya kung bakit may kakaibang pakiramdam na gumugulo sa isip niya. Samantala, si Lina ay bumalik sa kanyang pwesto matapos ang ilang minuto. Parang walang nangyari, muli niyang inayos ang sarili, ibinalik ang propesyonal na anyo at ipinagpatuloy ang trabaho. May mga katrabaho siyang lumapit, nagtanong kung ayos lang ba siya. Ngumiti lang siya at sinabing okay lang. Hindi niya ikinuwento ang detalye, hindi niya pinalaki ang nangyari. Para sa kanya, ang bawat segundo ng pagdadalamhati ay mas mabuing ilaan sa mga taong tunay na mahalaga. Sa oras ng break, umupo si Lina sa kanyang karaniwang sulok. Kumain siya ng baon, tahimik, habang ang paligid ay puno ng usapan tungkol sa insidente. Naririnig niya ang mga piraso ng kwento, ang mga opinyon ng iba, ang galit at awa na halo-halo. Ngunit nanatili siyang tahimik. Hindi niya hinayaan ang sarili na maging sentro ng drama. Ang mahalaga sa kanya ay hindi ang makakuha ng simpatya, kundi ang manatiling tapat sa kanyang prinsipyo. Habang lumilipas ang oras, hindi niya alam na ang mga video at bulong na iyon ay patuloy na kumakalat, dahan-dahan, tahimik, pero may dalang bigat. Hindi niya alam na ang kanyang pagpili na umatras, ang kanyang desisyong huwag gumanpi, ay mas malakas pa kaysa anumang sigawan. Sa kanyang isipan, isa lamang itong araw na kailangan lampasan. Ngunit sa mata ng ilan, ito ang araw na ipinakita ni Lina,
kung ano ang ibig sabihin ng tahimik na laban. Isang laban na hindi nakikita sa kamao o sigaw, kundi sa pagpipigil at dignidad. At sa gabing iyon, habang pauwi siya, dala pa rin niya ang pagod, ngunit mas malinaw sa kanya ang isang bagay. Hindi lahat ng laban ay kailangang ipanalo sa harap ng maraming tao. May mga laban na sapat nang ipaglaban sa sarili, sa paraan ng pananatiling buo, kahit pilit kang binabasag ng iba. Kinabukasan, ibang klase ang atmosfera sa loob ng mall. Hindi pa man nagsisimula ang opisyal na oras ng trabaho, may kakaibang bulungan ng umiikot sa bawat pasilyo. Hindi na tahasang binabanggit ang mga pangalan, pero alam ng karamihan kung tungkol saan ang usapan. May nagsasabing may video raw na kumakalat. May nagsasabing nakita raw nila mismo ang nangyari. At may ilan ding nagtatanong kung bakit nanatiling kalmado si Lina matapos ang lahat ng iyon. Hindi siya naghahanap ng simpatiya, ngunit ang katahimikan niya ang lalong nag-udyok ng mga tanong. Habang nag-aayos si Lina ng kanyang pwesto, napansin niya ang ilang katrabaho na palihim na tumitingin sa kanya. Hindi na yon ang karaniwang tingin ng pagkakakilala lang sa isang empleyada. May halo na itong paggalang, pagtataka at pag-usisa. May lumapit na isa, marahang nagtanong kung totoo raw bang anak ng senador ang lalaking nanigaw kahapon. Tumango lang si Lina, walang dagdag na paliwanag. Hindi niya intensyong palakihin ang nangyari. Para sa kanya, tapos na ang eksena at mas mahalaga ang trabahong kaharap niya sa kasalukuyan. Sa kabilang banda, may mga empleyado ring nagkukwentuhan tungkol sa mga detalye na hindi naman malinaw. May nagsabi na nakita raw nilang may mamahaling sasakyan na minsang sumusundo kay Lina matapos ang duty. May nagbanggit na minsan daw ay may lalaking naka-Amerikana na naghihintay sa kanya sa labas ng mall. Tahimik lang, hindi halata. May iba namang nagsabi na baka may kamag-anak siyang may kaya. Walang katiyakan ang mga usapan. Puro pira-pirasong obserbasyon na dati ay binabaliwala lang, pero ngayon ay biglang naging mahalaga. Hindi pinansin ni Lina ang mga iyon. Sa halip, itinuloy niya ang trabaho tulad ng dati. Maayos siyang bumabati sa mga customer, tumutulong sa may tanong, at hindi nagbabago ang tono ng boses. Ngunit sa loob-loob niya, ramdam niya na may unti-unting nag-iiba. Hindi sa kanya kundi sa paligid. Ang mga taong dati ay dumadaan lang sa kanya nang walang pakialam, ngayon ay mas maingat ang kilos. Ang ilan ay mas magalang magsalita, mas maingat sa paghingi ng tulong, na para bang may bagong tingin sa kanya na hindi nila maipaliwanag. Sa oras ng tanghalian, may ilang empleyado ang nagtipon sa isang sulok ng pantry. Tahimik ang usapan sa simula, hanggang sa may isa ang nagbanggit na napansin niya raw si Lina minsan nakausap ang mall manager sa isang pribadong lugar, hindi raw katulad ng karaniwang usapan ng staff. May isa pang nagsabi na may dokumentong nakita raw siya na pinirmahan, mukhang hindi pangkaraniwan. Ang mga hinuha ay nagsimulang mabuo, bagamat wala ni isa ang may konkretong ebidensya. Sa gitna ng mga haka-haka, nanatiling tahimik si Lina. Kumakain siya ng baon, nakikinig sa paligid, pero hindi nakikisali. Hindi niya tinatanggihan ang mga tanong, pero hindi rin siya nagbibigay ng sagot. Para sa kanya, hindi pa oras. Ang mga tanong na iyon ay hindi niya kailangang sagutin ngayon. May dahilan kung bakit pinili niyang mamuhay ng simple, at may dahilan kung bakit hindi niya ipinagsisigawan ang anumang bagay tungkol sa sarili. Habang lumilipas ang araw, may mga customer na bumabati sa kanya ng mas mainit kaysa dati. May isang matandang lalaki ang nagsabi na nakita niya ang nangyari kahapon at humanga siya sa pagpipigil ni Lina. Nagpasalamat si Lina, ngumiti at nagpatuloy sa trabaho. Hindi niya hinayaan ang papuri na umakyat sa ulo niya. Para sa kanya, sapat na ang malaman na tama ang ginawa niya ayon sa anyang konsensya.
Sa kabilang dako ng lungsod, si Marco ay nasa loob ng isang mamahaling kainan, tahimik, tila malayo ang isip. Ang girlfriend niya ay patuloy na nagrereklamo tungkol sa mall at sa nangyari. Sinasabing hindi na sila babalik doon. Ngunit si Marco ay hindi gaanong sumasagot. May bumabagabag sa kanya. Hindi ang sigawan, hindi ang mga mata ng mga tao, kundi ang anyo ni Lina nang tumalikod ito. Walang galit, walang luha, tanging dignidad. Hindi iyon ang reaksyong inaasahan niya at marahil iyon ang dahilan kung bakit hindi siya mapakali. Bumalik sa mall ang katahimikan sa ibabaw, pero sa ilalim nito ay patuloy ang pag-usbong ng mga tanong. Sino ba talaga si Lina? Bakit tila hindi siya natitinag? Bakit may mga detalyeng hindi tugma sa simpleng imaheng ipinapakita niya? Ang mga bulong ay hindi pa sumisigaw, pero sapat na ang lakas para makarating sa mga tainga ng mga taong may interes. Pag-uwi ni Lina ng gabing iyon, sinalubong siya ng kanyang ina na may ngiting pilit ngunit puno ng pag-aalala. Tinanong siya nito kung ayos lang ba siya sa trabaho. Ngumiti si Lina at sinabing maayos lang tulad ng lagi niyang sagot. Ngunit nang mag-isa na siya sa kanyang kwarto, saglit siyang naupo sa gilid ng kama, tahimik na nag-isip. Alam niyang hindi magtatagal at may mga bagay na lalabas, mga tanong na kakailanganing sagutin. Ngunit sa ngayon, nananatili siyang kalmado, handang harapin ang susunod na yugto, anuman ang kahinatnan. Sa labas ng kanilang bahay, tahimik ang gabi. Ngunit sa loob ng mall at sa mga isipan ng mga nakasapsi, unti-unting nabubuo ang isang misteryo. At sa bawat bulong na kumakalat, mas lalong lumalapit ang sandali kung kailan ang katahimikan ni Lina ay mapapalitan ng katotohanang hindi na maitatago. Maagang nagkaroon ng abala sa loob ng mall ng araw na iyon. Bago pa man dumagsa ang mga customer, may ipinaskil na abiso sa mga opisina at staff areas na may mahalagang bisita raw na darating sa loob ng linggo. Hindi agad malinaw kung sino, ngunit malinaw ang tono ng mensahe. Isang malaking investor na may kinalaman sa pamamahala at direksyon ng mall. Agad nagbago ang kilos ng mga tao. Ang mga manager ay mas maagang dumating. Ang mga supervisor ay mas maingat sa bawat galaw. At ang mga empleyado ay pinaalalahanang panatilihin ang kaayusan at propesyonalismo sa lahat ng oras. Si Lina ay nakatanggap din ng parehong abiso. Binasa niya ito ng tahimik, walang ipinakitang reaksyon. Para sa kanya, isa lamang itong karaniwang anunsyo na bahagi ng trabaho. Hindi siya nagtanong kung sino ang investor, hindi rin siya nag-usisa. Inilagay niya sa isip ang mga dapat gawin at ipinagpatuloy ang kanyang gawain. Ngunit hindi niya alam na ang pagbisitang iyon ay may mas malalim na kahulugan kaysa sa iniisip ng karamihan. Sa mga sumunod na araw, ramdam ang paghahanda. Mas maingat ang paglilinis ng bawat sulok ng mall. Ang mga staff ay sinabihan na maging alerto at handa sa anumang tanong o pangangailangan. May mga rehearsal pa ng mga posibleng senaryo kung sakaling makasalubong ang bisita. Ang ilan ay kinakabahan, ang iba naman ay nasasabik. Para sa marami, ang pagdating ng investor ay maaaring magdala ng pagbabago, promosyon, o kaya naman ay mas mahigpit na pamamahala. Sa gitna ng lahat ng ito, nanatiling pareho ang kilos ni Lina. Maaga pa rin siyang pumapasok, maayos pa rin ang trabaho at tahimik pa rin ang kanyang presensya. Ngunit may mga mata na ngayon ang mas matamang nakamasid sa kanya. May mga empleyadong nakapansin na minsan ay tinatawag siya ng mall manager sa isang pribadong pag-uusap. Saglit lang, pero sapat para magtaka ang mga nakakakita. May ilan ding nakapansin na tila may espesyal na paggalang ang ilang opisyal sa kanya kahit hindi halata. Samantala, dumating muli si Marco sa mall,
isang hapon, kasama pa rin ang kanyang girlfriend. Kumpiyansa pa rin ang tindig niya. Parang walang nangyari noong nakaraang mga araw. Sa kanyang isipan, tapos na ang insidente. Hindi niya alam ang mga bulong o kung alam man niya, hindi niya iyon binigyan ng halaga. Para sa kanya, ang pangalan ng kanyang ama ay sapat na pananggalang sa anumang tsismis o puna. Narinig niya ang usapan tungkol sa pagdating ng investor. May bahagyang interes sa kanyang mga mata. Inawag niya ang isang staff at tinanong kung sino raw ang darating. Ang sagot ay hindi tiyak, sinabing isang malaking personalidad na may kaugnayan sa mall. Mumiti si Marco ng bahagya. Sa loob-loob niya, sanay siya sa mga ganitong tao. Mga meeting, mga bisita, mga makapangyarihang pangalan. Hindi ito bago sa kanya. Hindi niya inisip na may kinalaman ito sa kanya o sa nangyari noon. Habang naglalakad siya sa mall, napansin niya ang ilang matang sumusunod sa kanya. May ilan na tila nagbubulungan. Hindi niya alam kung tungkol saan at hindi rin niya inusisa. Ang girlfriend niya ay patuloy na nagrereklamo tungkol sa init, sa dami ng tao at sa lugar. Hindi na sila tumigil sa tindahan kung saan nangyari ang insidente. Para sa kanila, tapos na yon at mas mahalaga ang kanilang sariling mundo. Sa kabilang dulo ng mall, si Lina ay nakatayo sa kanyang pwesto nang mapansin niya ang pagdating ni Marco. Hindi siya nagulat, hindi rin siya umiwas. Tumingin lang siya saglit, sapat para makilala ang mukha at saka ibinalik ang atensyon sa trabaho. Walang emosyon sa kanyang kilos. Hindi galit, hindi takot. Isang tahimik na pagtanggap lamang na bahagi pa rin ng mundong ito ang taong minsang nagpahiya sa kanya. Habang papalapit ang araw ng pagbisita ng investor, lalong tumitindi ang tensyon. May mga meeting ang management na sarado sa publiko. May mga dokumentong inaayos, may mga plano na binabalangkas. Sa gitna ng mga paghahandang iyon, may mga taong nagsisimulang magduda, magtanong, at maghinala. At sa bawat araw na lumilipas, mas lumilinaw na ang pagdating ng investor ay hindi lamang para sa negosyo, kundi para rin sa pagbubunyag ng mga bagay na matagal nang nakatago. Pag-uwi ni Lina ng gabing iyon, tahimik siyang naglakad pa uwi, bit-bit ang bag tulad ng dati. Ngunit sa loob ng kanyang isip, alam niyang papalapit na ang sandaling hindi na sapat ang katahimikan. Hindi pa niya alam kung paano eksaktong mangyayari, ngunit ramdam niya ang bigat ng paparating. Gayunman, hindi siya natakot. Ang bawat araw ng kanyang pagpili na maging simple, ang bawat sandali ng pagpipigil at dignidad ay naghanda sa kanya para sa oras na iyon. Sa kabilang banda, si Marco ay umuwi ring kumpiyansa. Walang kamalay-malay na ang pagdating ng investor ay unti-unting naglalapit sa kanya sa katotohanang hindi niya inaasahan. Isang katotohanang hindi kayang takpan ng apelyido, yaman o kapangyarihan. At habang papalapit ang takdang araw, ang tahimik na agos ng mga pangyayari ay patuloy na umaagos papunta sa isang sandaling babago sa pananaw ng lahat. Dumating ang araw na matagal nang pinaghahandaan ng pamunuan ng mall. Maaga pa lang ay abala na ang lahat. May mga gwardiyang nakapwesto sa bawat pasukan. Mas maayos ang pila ng mga sasakyan at mas tahimik ang kilos ng mga empleyado na para bang may hinihintay na mabigat na pangyayari. Ang mga manager ay formal ang suot, may dalang folder at paulit-ulit na nagbibilin sa staff na panatilihin ang kaayusan. Sa gitna ng lahat, naroon si Lina. Naka-uniforme, tahimik na ginagawa ang kanyang tungkulin, walang ipinapakitang kakaiba. Bandang umaga, dumating ang konvoy ng mga sasakyan. Mabagal ang takbo, sunod-sunod at halatang pinaghandaan. Huminto ang mga ito sa harap ng pangunahing entrada.
Bumaba ang isang babaeng may edad na, maayos ang ayos, simple ngunit halatang may bigat ang presensya. May kasama siyang ilang taong naka-Amerikana at isang abogado na may hawak na mga dokumento. Hindi siya nagmadali, hindi rin siya ngumiti agad. Tumingin siya sa paligid, parang sinusukat ang lugar na matagal na niyang kilala, ngunit bihira niyang bisitahin. Agad siyang sinalubong ng mall manager at ng ilang opisyal. May paggalang ang bawat kilos nila. May bahagyang kaba sa tono ng kanilang mga pagbati. Ipinakilala ang bisita bilang isang pangunahing investor, isa sa mga may pinakamalaking impluensya sa pamamahala ng mall. Kumalat ang balita sa loob ng ilang minuto. May mga empleyadong napahinto sa trabaho, may mga napatingin sa malayo, at may mga nagbuluman. Hindi nila alam kung ano ang mangyayari, pero alam nilang may mabigat na dahilan ang pagbisitang ito. Si Marco ay naroroon din sa mall ng oras na iyon. Nang makita niya ang mga sasakyan at ang galaw ng mga tao, napukaw ang kanyang interes. Lumapit siya sa gilid kasama ang girlfriend niya at tinanaw ang eksena. Sa una, walang espesyal sa kanyang tingin. Isa lamang itong bisita na sanay na siyang makita sa mga event. Ngunit nang mapansin niyang seryoso ang mukha ng mga manager at kung paano sila halos hindi makatingin ng diretsyo sa bisita, may kakaibang pakiramdam ang gumapang sa kanyang dibdib. Habang naglalakad ang investor papasok, napadaan siya sa lugar kung saan nakapwesto si Lina. Sa sandaling iyon, tumigil ang babae. Hindi dahil sa abala, kundi dahil may hinahanap ang kanyang mga mata. Si Lina ay huminto rin sa kanyang ginagawa. Marahang humarap at yumuko ng bahagyang bilang pagbati. Walang palakpakan, walang eksena. Ngunit may katahimikang bumalot sa paligid na parang may hindi nakikitang sinulid na nagdudugtong sa kanilang dalawa. Lumapit ang babae kay Lina. Ang mga taong nakapaligid ay napatingin, nagtataka kung bakit sa isang simpleng empleyada siya huminto. Marahan niyang hinawakan ang kamay ni Lina, isang kilos na puno ng lambing at pamilyaridad. Sa mahinang tinig, tinanong niya kung ayos lang ba ito. Tumango si Lina, may bahagyang ngiti, walang pagtataka sa kanyang mukha. Para bang inaasahan niya ang sandaling iyon. Ilang segundo ang lumipas bago nagsalita ang mall manager. Halatang naguguluhan. Ipinakilala niya si Lina bilang isang masipag na empleyada. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, marahang itinaas ng investor ang kamay. Senyas na siya na ang magsasalita. Sa malinaw at kalmadong tinig, sinabi niyang kilala niya si Lina hindi bilang empleyada, kundi bilang kanyang anak. Isang kapahimikan ang bumagsak sa lugar, mabigat at hindi agad maunawaan. Nagulat ang mga empleyado. May mga napahawak sa dibdib, may mga napatingin sa isa't isa. Ang mga bulong ay napalitan ng tahimik na pagkabigla. Ang babae ay nagpatuloy. Ipinaliwanag na ang mall ay bahagi ng kanilang negosyo at matagal na niyang kilala ang bawat sulok nito. Sinabi niyang pinili ni Lina na magtrabaho rito bilang ordinaryong empleyada upang matutunan ang tunay na kalagayan ng mga manggagawa at ang realidad ng araw-araw na pakikibaka. Wala itong kinalaman sa pagtatago kundi sa pagpili ng karanasan. Si Lina ay nanatiling tahimik, nakatayo sa tabi ng kanyang ina. Wala siyang ipinagtanggol, wala siyang ipinagmalaki. Ang kanyang katahimikan ay sapat na patunay ng kanyang layunin. Ang mga taong nakasaksi sa insidente noong mga nakaraang araw ay unti-unting nagdugtong ng mga piraso. Ang dignidad, ang pagpipigil, ang kawalan ng reklamo, lahat ay nagkaroon ng malinaw na paliwanag. Sa di kalayuan, nanigas si Marco. Ang mga salitang narinig niya ay parang umalingaw-ngaw sa kanyang ulo. Ang babaeng minsang pinahiya niya, ang tinawag niyang simpleng empleyada, ay anak pala ng isa sa pinakamakapangyarihang tao sa lugar na iyon. Ramdam niya ang biglang panlalamig ng kanyang mga kamay.
Ang girlfriend niya ay napaatras, hindi makapagsalita, tila nawalan ng tinig sa bigat ng katotohanan. Nagpatuloy ang investor sa paglalakad, dala ang dignidad at katahimikan. Bago siya tuluyang umalis sa lugar, tumingin siya sa mga empleyado at nagsalita tungkol sa respeto, sa kahalagahan ng bawat taong nagtatrabaho, at sa pananagutang kaakibat ng kapangyarihan. Hindi ito sermon, kundi paalala. Sa bawat salitang binitiwan niya, mas lalong lumalim ang pagkaunawa ng mga nakikinig. Sa sandaling iyon, malinaw na nabago ang takbo ng lahat. Ang mga bulong ay napalitan ng katiyakan. Ang misteryo ay nabunyag. At sa gitna ng mall, na minsang naging saksi sa pampublikong kahihiyan, ngayon naman ito ang naging saksi sa isang katotohanang hindi kayang itago ng kahit anong uniforme o estado sa buhay. Matapos mabunyag ang katotohanan, parang nagbago ang tunog ng buong mall. Ang dating ingay ng yabangan, yabag ng paa at bulungan ay napalitan ng mabigat na katahimikan. Ang mga empleyadong kanina lang ay nagbubulungan ngayon ay tahimik na nakatayo. Pilit inunawa ang mga salitang kanilang narinig. Ang mga customer na nakasapsi ay hindi na makatingin kay Lina ng basta-basta. Sa mga mata nila, hindi na siya simpleng empleyada, kundi isang babaeng piniling magpakumbaba kahit may kakayahang mamuhay sa itaas ng lahat. Si Lina ay nanatiling tahimik sa tabi ng kanyang ina. Hindi siya ngumiti ng mayabang. Hindi rin siya tumingin sa paligid para tiyakin kung sino ang nakarinig. Ang mga mata niya ay kalmado, ngunit may lalim na parabang matagal na niyang tinanggap ang anumang maaaring mangyari matapos lumabas ang katotohanan. Sa loob niya, wala siyang pagsisisi. Ang lahat ng hirap, pagod at pangmamaliit na tiniis niya ay bahagi ng pinili niyang landas. Sa di kalayuan, si Marco ay tila napako sa kinatatayuan. Unti-unting bumalik sa isip niya ang bawat sandali ng insidente. Ang mga salitang binitiwan niya, ang tono ng kanyang boses, ang tingin niyang puno ng pangmamaliit. Lahat ng iyon ay parang biglang naging mas mabigat kaysa dati. Ang babaeng inakala niyang mababa, ang babaeng pinahiya niya sa harap ng maraming tao, ay may katauhan palang higit pa sa lahat ng ipinagmamalaki niya. Ramdam niya ang unti-unting pamumutla ng kanyang mukha. Ang dati niyang kumpiyansa ay parang hinigop ng hangin. Hindi niya namalayang nanginginig na ang kanyang mga kamay. Sa tabi niya, ang girlfriend niya ay bahagyang umatras, hawak ang kanyang bag na parang naghanap ng masasandalan. Wala na ang kanina'y malakas na boses at mapanghusgang tingin. Ang mga mata nito ay puno ng gulat at takot. Tila biglang naunawaan ang bigat ng kanilang ginawa. May ilang empleyadong nakatingin ngayon kay Marco. Hindi na iyon ang tinging may takot o pag-iingat. May halo na itong tanong at paghuhusga. Ang kapangyarihang dala ng kanyang apelido ay tila unti-unting nawawalan ng saysay sa harap ng katotohanang nabunyag. Hindi na siya ang sentro ng eksena. Ang eksena ngayon ay ang aral na tahimik na lumulutang sa hangin. Naglakad ang ina ni Lina palayo, may kausap na mga opisyal ng mall. Bago tuluyang umalis sa lugar, tumigil siya sandali at tumingin kay Marco. Hindi siya nagsalita agad. Tinignan niya ang binata ng diretsyo, walang galit sa mga mata, walang pangmamaliit. Sa halip, may lungkot at pagkadismaya na mas masakit kaysa anumang sigaw. Sa mahinahong tinig, sinabi niyang ang tunay na sukatan ng tao ay kung paano niya tratuhin ang mga taong wala siyang pakinabang. Walang naisagot si Marco. Bumukas ang kanyang bibig, ngunit walang salitang lumabas. Ang mga aral na dati naririnig lang niya sa mga talumpati ay biglang naging totoo. Tumatama ng diretsyo sa kanyang konsensya. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang hiya na hindi kayang takpan ng pangalan ng kanyang ama o ng yaman na kanyang kinagisnan.
Si Lina ay tumingin din sa kanya. Hindi siya nagsalita. Hindi niya kailangan. Ang kanyang tingin ay hindi mapanumbat, kundi payapa. Para bang sinasabi nitong tapos na ang laban at ang natitira na lamang ay ang pagninilay. Sa sandaling iyon, mas lalo pang bumigat ang dibdib ni Marco. Mas mahirap tanggapin ang katahimikan kaysa sa galit. Unti-unting nagbalikan sa gawain ang mga empleyado, pero malinaw na may nagbago. Ang paraan ng pagtingin nila kay Lina ay puno na ng respeto. May ilan na lumapit, tahimik na nagbigay ng pagbati, hindi dahil sa kanyang tunay na katauhan, kundi dahil sa ipinakita niyang dignidad bago pa man iyon nalaman. Mumiti si Lina, nagpasalamat, at muling bumalik sa kanyang pwesto. Hindi siya nag-utos, hindi siya nagbago ng kilos. Para sa kanya, ang pagiging empleyada ay hindi isang papel na tinanggal, kundi isang karanasang patuloy niyang pinahahalagahan. Si Marco ay umalis ng mall na iyon na mabigat ang hakbang. Hindi na siya tuwid maglakad, hindi na mataas ang noo. Ang bawat hakbang ay parang may kasamang tanong sa sarili. Paano siya umabot sa puntong iyon? Kailan siya natutong maliitin ang iba? At bakit ngayon lang niya naramdaman ang bigat ng kanyang mga ginawa? Sa loob ng sasakyan, tahimik siya. Hindi na nagsalita ang girlfriend niya. Ang ingay ng lungsod sa labas ay parang malayo. Ang isip niya ay puno ng mga larawan ng babaeng pinili ang katahimikan kaysa sa paghihiganti. Sa araw na iyon, hindi man siya lumuhod, hindi man siya humingi agad ng tawad, pero malinaw na may nabasag sa loob niya. At ang basag na iyon, ang magsisilbing simula ng isang pagbabagong hindi niya inaasahan, ngunit matagal nang kinakailangan. Hindi pa tuluyang humuhupa ang bigat ng katahimikan nang ipatawag ng pamunuan ang ilang piling tao sa isang bukas ngunit formal na lugar sa loob ng mall. Hindi ito lihim na pulong at hindi rin ito eksenang sinadya para manghamak. Ito ay isang pagkakataong harapin ang nangyari ng malinaw at may pananagutan. Naroon ang ina ni Lina, ang ilang opisyal ng mall, ilang empleyadong saksi sa insidente at si Marco, na ngayon ay halatang wala na ang dating tikas at yabang. Hindi siya pinilit na tumalo, ngunit alam niyang hindi niya matatakasan ang sandaling iyon. Tahimik ang paligid, walang sigawan, walang galit na boses. Tanging ang tunog ng mahihinang yabag at ang mabigat na paghinga ng mga taong naroroon. Tumayo ang ina ni Lina sa harap, hawak ang sarili ng maayos, hindi bilang may-ari o investor, kundi bilang isang taong may paninindigan. Sa kanyang mukha ay walang bakas ng paghihiganti. Sa halip, may malinaw na layunin na iparating ang isang aral na hindi lang para kay Marco, kundi para sa lahat ng nakikinig. Nang salita siya ng mahinahon, ipinaalala na ang mall ay hindi lamang lugar ng negosyo, kundi lugar ng kabuhayan ng maraming tao. Bawat empleyado, anuman ang posisyon, ay may dignidad na dapat igalang. Hindi niya binanggit ang pangalan ni Marco sa simula. Sa halip, inilarawan niya ang insidente bilang halimbawa ng maling paggamit ng kapangyarihan at pribilehiyo. Habang nagsasalita siya, unti-unting bumababa ang ulo ni Marco, parang bawat salita ay may bigat na tumatama sa kanyang konsensya. Pagkatapos, tahimik niyang tinawag ang pangalan ni Marco. Walang pagbabanta sa tinig niya, walang panunumbat. Tinanong niya ito kung naaalala pa ba nito ang mga salitang binitiwan niya sa harap ng maraming tao. Hindi agad sumagot si Marco. Lumunok siya, pilit hinahanap ang boses. Sa unang pagkakataon, ramdam niya na wala siyang masasandalan. Wala ang pangalan ng kanyang ama, wala ang koneksyon, wala ang tayang magtanggol sa kanya sa sandaling iyon. Sa wakas, nagsalita siya. Mahina, putol-putol, at halatang hirap. Inamin niyang nadala siya ng yabang, ng pakiramdam na laging tama at mas mataas kaysa sa iba. Hindi niya tinangka na ipaliwanag ang sarili.
Hindi rin niya sinisi ang ibang tao. Sa bawat salitang binibigkas niya, mas lalong bumibigat ang hangin. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa hiya. Ang ilang empleyado ay nakatingin sa kanya, hindi para pagtawanan, kundi para masaksihan ang isang taong unti-unting hinuhubaran ng sariling ilusyon. Sa puntong iyon, halos hindi na makatingin si Marco sa mga taong nasa paligid. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa gilid ng upuan. Ang dibdib niya ay tila masikip at ang bawat paghinga ay may kasamang bigat. Hindi ito hiya na madaling lampasan. Ito ay hiya na tumatagos hanggang buto. Dahil alam niyang totoo ang lahat ng sinasabi laban sa kanya. Tumayo si Lina sa tabi ng kanyang ina. Hindi siya tinawag, hindi siya pinilit magsalita, ngunit pinili niyang humarap. Ang kanyang presensya ay tahimik, ngunit matibay. Tumingin siya kay Marco at sa unang pagkakataon, nagsalita siya sa harap ng lahat. Hindi siya nanumbat. Hindi niya inisa-isa ang mga masasakit na salitang tinanggap niya. Sa halip, sinabi niya na pinili niyang manahimik noon hindi dahil mahina siya, kundi dahil naniniwala siyang ang respeto ay hindi ipinaglalaban sa sigawan. Ipinapakita ito sa paraan ng pakikitungo sa kapwa. Mas lalong yumuko si Marco. Ang mga mata niya ay bahagyang namasa, hindi dahil pinahiya siya ng iba, kundi dahil nakita niya kung gaano kababa ang inabot ng sarili niyang asal kumpara sa dignidad na ipinakita ni Lina. Sa harap ng lahat, hindi siya sinigawan, hindi siya pinahiya pabalik. Ngunit ang ganitong uri ng pagharap ay mas masakit kaysa sa anumang parusa. Nagpa siya ang pamunuan na magbigay ng malinaw na pahayag. Hindi ito tungkol sa parusa kay Marco bilang anak ng senador, kundi tungkol sa paninindigan ng mall laban sa pang-aabuso, kahit kanino pa ito manggaling. Walang sigaw ng hustisya, walang eksenang dramatiko. Tanging malinaw na mensahe na ang ganitong asal ay hindi kailanmang katanggap-tanggap. Sa pagtatapos ng pulong, nanatiling tahimik si Marco. Hindi siya agad umalis. Parang may hinihintay siyang sandali, isang pagkakataong tumingin muli kay Lina. Nang magtama ang kanilang mga mata, bahagya siyang tumango, isang kilos na puno ng pagsisisi. Hindi pa ito ang formal na paghingi ng tawad, ngunit malinaw na iyon ang simula. Habang unti-unting naghiwa-hiwalay ang mga tao, ramdam sa hangin ang isang pagbabago, hindi dahil may napahiya, kundi dahil may aral na tumimo. Si Lina ay muling bumalik sa kanyang gawain tulad ng dati. Hindi siya nagbago ng uniforme, hindi siya nagbago ng tindig. Ngunit sa loob ng mall na iyon, malinaw na may isang taong natutong tumayo sa sarili niyang pagkakamali at isang babaeng nagpatunay na ang tunay na lakas ay hindi kailangang ipagsigawan. Lumipas ang mga araw matapos ang pulong na iyon at unti-unting bumalik sa normal ang takbo ng mall. Ngunit kahit mukhang pareho na ang mga eksena sa labas, malinaw na may nagbago sa loob ng maraming tao. Ang mga empleyado ay mas tuwid ang tindig, mas buo ang loob, hindi dahil may biglang nagkaroon ng kapangyarihan, kundi dahil may naramdaman silang proteksyon at halaga. Ang simpleng pagbati ng mga supervisor ay mas may bigat na ngayon, at ang mga paalala tungkol sa respeto ay hindi na basta salita lamang. Si Lina ay patuloy na pumasok sa trabaho tulad ng dati. Maaga pa rin siyang dumarating, maayos pa rin ang uniforme, at tahimik pa rin ang kilos. Hindi siya lumipat ng opisina, hindi siya humingi ng espesyal na trato, at hindi rin siya huminto sa pagtatrabaho bilang empleyada. Para sa kanya, ang karanasang iyon ay hindi dahilan para itaas ang sarili, kundi paalala kung bakit niya pinili ang landas na iyon. Sa bawat customer na kanyang inaasikaso, dala niya ang parehong kalmadong boses at malinaw na paggalang. May mga empleyadong minsang nagtanong kung bakit hindi niya ginamit ang pagkakataon
para gumanti o ipakita ang tunay niyang estado. Ngumiti lang siya at sinabing hindi iyon ang layunin. Para kay Lina, mas mahalaga ang aral na naiwan kaysa sa sandaling panalo. Ang dignidad ayon sa kanya ay hindi ipinapakita sa pagyurak sa iba, kundi sa pagpili na huwag gawin ang parehong pagkakamali. Samantala, si Marco ay bihirang bumalik sa mall. Nang minsan siyang dumaan, hindi na siya ang dating taong puno ng yabang. Tahimik ang kilos niya at ang mga mata niya ay tila mas maingat na ngayon sa pagtingin sa paligid. Wala na ang mapanghusgang tingin. Wala na ang padalos-dalos na salita. Sa loob niya, malinaw ang bakas ng araw na iyon. Hindi ito sugat na gustong itago, kundi marka na nagpapaalala sa kanya kung gaano kadaling makasakit kapag nakalimutan ang pagiging tao. Isang hapon, bago tuluyang lumisan si Marco mula sa lugar, dumaan siya sa pasilyong madalas niyang lakaran noon. Nakita niya si Lina sa di kalayuan, abala sa pagtulong sa isang matandang customer. Hindi siya lumapit agad, nanood lang siya sandali, nakita ang tiyaga at paggalang sa bawat kilos. Nang matapos si Lina, lumapit siya hindi para magpakilala, kundi para humingi ng tawad. Maikli ang kanyang sinabi, diretso at walang palusot. Tinanggap iyon ni Lina ng tahimik, hindi bilang pabor, kundi bilang pagsasara ng isang mabigat na yugto. Pagkatapos ng araw na iyon, umalis si Marco na dala ang isang aral na hindi kayang ituro ng kahit anong paaralan o titulo. Ang aral na ang kapangyarihan ay pansamantala, ngunit ang sugat na dulot ng pangmamaliit ay matagal maghilom. At ang tunay na lakas ay nasusukat sa kakayahang humingi ng tawad at magbago. Sa loob ng mall, nagkaroon ng mga bagong patakaran at malinaw na paninindigan laban sa pang-aabuso. Hindi ito ipinangalan sa kahit kanino, ngunit alam ng lahat kung bakit ito isinulong. Ang mga empleyado ay mas handang magsalita kapag may mali, at ang pamunuan ay mas bukas sa pakikinig. Ang dating takot ay napalitan ng tiwala, at ang tiwala ay naging pundasyon ng mas maayos na samahan. Sa bahay, mas madalas nang ngumiti ang ina ni Lina. Nakikita niya ang bunga ng mga desisyong matagal nang ginawa ng kanyang anak. Hindi sa yaman o impluensya, kundi sa paghubog ng isang pusong marunong umunawa. Sa bawat hapunan, tahimik silang nag-uusap tungkol sa araw, tungkol sa mga simpleng bagay, at sa atahimikang iyon, malinaw na sapat na ang kanilang buhay. Sa pagtatapos ng lahat, ang kwento ay hindi nagtapos sa pagyuko ng isang mayabang o sa pag-angat ng isang api. Nagtapos ito sa isang malinaw na paalala na ang tunay na pagkatao ay lumilitaw sa mga sandaling may kapangyarihan tayong manakit, ngunit pinili nating magpakatao. Sa mall na minsang naging saksi sa kahihiyan, ngayon ay saksi rin ito sa pagbabago. At si Lina, sa kanyang simpleng uniforme at tahimik na lakas, ay nagpatunay na ang respeto ay hindi hinihingi, hindi binibili, at hindi ipinagmamalaki. Ito ay ipinapakita araw-araw sa paraan ng pagtrato sa kapwa, sa mundong puno ng ingay at yabang. Ang kanyang katahimikan ang siyang naging pinakamalinaw na mensahe.